Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome back sa ating prayer covenant ngayong umaga na ito. Ang ating tema po o title ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umagang ito ay may title na Lumaya Ka Pero Para Saan? Lumaya Ka Pero Para Saan? Ang ating pong talata ay matatagpuan sa Galatia 5 verse 1 at 13 to 25 sa Wikang Pilipino. Ito po ang sinasabi mula sa Magandang Balita, Biblia. Pinalaya tayo ni Kristo upang tayo ay manatiling malaya. Kaya't magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. Mga kapatid, kayo'y tinawag upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gagamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Sa halip, maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit, kung kayo'y nagkakagatan at nagsasakmalan, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkapatayan. Kaya't sinasabi ko, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang laman ay may mga pagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Magkasalungat ang dalawang ito kaya hindi ninyo magawa ang gusto nyong gawin. Ngunit kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Maliwanag ang mga gawa ng laman, pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pag-aaway-away, paninibugho, pagkagalit, kasakiman, pagkakabaha-bahagi at pagkakakampi-kampi. Pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binabalaan tulad ng ginawa ko na sa panahong nakaraan. Ang gumagawa ng ganitong mga bagay ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganitong bagay. At ipinako na sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang kanilang likas na pagkatao kasama ang masasamang hilig at pagnanasa nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, siya rin ang dapat nating sundin sa ating pamumuhay. Blessed are we for reading and hearing the word of our Lord this morning. Anong sinasabi ni Pablo sa ating talata ngayong umagang ito? Una, tayo ay malaya na dahil kay Kristo. Hindi na tayo alipin ng kasalanan o ng takot na kailangan nating kumita ng kaligtasan. Pangalawa, babala ni Pablo, huwag nating gamitin ang kalayaang ito para gawin ang gusto ng laman, yung self-centered na buhay. Pangatlo, may dalawang direksyon tayong pwedeng tahakin. Una, gawa ng laman, galit, inggit, selos. At ikalawa, bunga ng Espiritu. Fruits of the Holy Spirit, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Ngayong malaya na tayo, para saan ang kalayaan ito? Paano tayo patuloy na mamumuhay sa kalayaan ito at paano natin magagamit ang kalayaan ito hindi lang sa kabutihan natin kundi sa kabutihan ng ating kapwa? Gamitin natin ang acronym na LAYA. LAYA para madali natin maalala. L. Let go of the flesh. Alin sa mga gawa ng laman ang kailangan mong bitawan? Minsan, lagi ka naiinggit sa mga nakikita mong magaganda o masaya sa social media. Maybe it's time to take a social media fast. Minsan, madali ka mapikon o sumasagot ng may galit sa pamilya o kaibigan. Baka ang laman na pinapairal mo, laman na yung pinapairal mo at hindi na ang iyong espiritu. Challenge natin, identify one flesh habit na you can surrender this week. Alamin natin ano ba yung mga kilos natin sa
sa katawan natin, kilos ng laman na ating sinusunod, no? Ikalawa, A, align with the Spirit. Ipagpalit mo ang gawa ng laman sa bunga ng Espiritu, no? Try nating mamili, no, ng isang bagay na gusto natin pagtuunan. So kanina, no, let go of the flesh. So syempre, pag binitawan mo yung flesh o yung laman, kailangan natin mag-align sa Spirit. Kailangan natin sumunod sa Espiritu ng ating Panginoon. If you struggle with patience, no, pwede tayo mag-practice ng pagtsatsaga, no, by staying calm during group work sa office, work sa schools, no, kahit nakakainis na yung kapamilya natin o yung katrabaho natin, no, kalma lang. Okay? Kalma lang tayo. Next, if you struggle with self-control, no, avoid binge watching or unhealthy scrolling late at night. No, set limits and follow through. No, napaka-basic, no, self-control. Minsan, pag nanonood tayo ng K-drama or kahit anong series, gusto natin tuloy-tuloy na, napuyat tayo, we cannot work. No, we cannot serve the Lord ng puyat. No, pwede rin unhealthy scrolling, no, paggabi, kung hindi tayo nagbe-binge watch sa mga series, tayo naman ay nag-doom scroll, no, yung tawag nga is doom scrolling. Scroll ka na scroll, IG, Facebook, Snapchat, no, Twitter, no, hanggat napuyat ka na, kaka-scroll mo at nakaabot ka na sa sumunod na araw. So let us, no, control, no, okay lang naman yan, basta in moderation. So, the challenge for us this week, live out one fruit of the Spirit. So, may tinanggal tayong flesh, no, sa laman. Let us now follow the Spirit. Why? Yield to love. Sabi ni Pablo, maglingkod kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. Ang layunin ng kalayaan natin ay para magmahal at maglingkod, hindi lang para sa ating sarili. No? For example, baka may kaklase ka, may katrabaho ka na parang off, no, medyo hindi siya okay. Instead of ignoring them, no, baka pwede natin kausapin, pwede nating i-encourage, pwede nating ipag-pray, no, para matulungan natin siya. Sa pamilya, no, baka pwede ka mag-volunteer na tumulong kahit hindi mo role dahil gusto mong magmahal, hindi lang sumunod. No? Maybe sa chore sa bahay or pagtulong sa ating mga magulang na hindi naman natin usually ginagawa. No? Meron tayong gagawing extra para sa ating pamilya, no? Para lalo nating mapadama ang ating pagmamahal para sa kanila. And lastly, ask God daily. Hindi natin ito kaya ng mag-isa. Ang bunga ng Espiritu ay hindi produkto ng disiplina lang, kundi ng connection sa Diyos. No? Pwede tayo, araw-araw tayo, subukan natin, no? Magtrabaho tayo, magpagod tayo, na maging mabuting isang tao, no? Pero we will still fail, no? Papalpak pa rin tayo, magkakamali pa rin tayo dahil hindi tayo sinosustain ng ating Panginoon. Nagre-rely lang tayo sa ating sariling kakayahan. Pero again nga, dahil ito ay bunga ng Espiritu, dahil because it's the fruit of the Spirit, kailangan natin mismo ang Espiritu ng ating Panginoon. Kailangan natin ang Diyos. No? Maybe pwede maglaan tayo ng 5 to 10 minutes every morning sa simpleng panalangin. No? The way, no, na ginagawa natin ngayon, umagang ito, no? Pagpatuloy lang natin ito. No? Sa tuwing makakaramdam ka ng selos, inis, or stress, no? Pause. Hinga muna. At mag-pray agad. No? Marami sa atin, no, na ang dami-dami nating nagagawa, no? Ang dami-dami nating nasasabi na nakakasakit ng ibang tao, na nakakasakit din ng ating sarili. Pero if you think about it, kung ikaw, kung tayo ay nag-pause, teka muna, ano ba itong sasabihin ko? No, ito ba ay nakakabuti o nakakasama? No, sabi nga nila sa online, no, think before you click. So ganun din sa atin. No, instead of just thinking, no, imbes na mag-isip ka lang, let us pray about it. No, pray before we speak, pray before we act, pray before we click. No, in everything we do nga, di ba? We must do it all for the glory of God. So whether malaki yan or maliit, let us pray. Let us pause and pray to our Lord.
Ang kalayaan kay Kristo ay hindi escape pass. No? Ito ay imbitasyon. No? Isang imbitasyon para mamuhay sa katotohanan, sa kabanalan, at sa pag-ibig. Kaya ngayong linggo, ang challenge sa atin ay laya. Let go of the flesh. Align with the Spirit. Yield to love. Ask God daily. Bilang reflection question na ating pagbubulay-bulayan sa buong araw na ito, anong bunga ng Espiritu ang gusto mong lumago sa sarili mo ngayon? Anong bunga ng Espiritu ang gusto mong lumago sa sarili mo ngayon? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kalayaang binigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Turuan mo po kaming huwag abusuhin ang kalayaang ito para sa aming sarili lamang, kundi gamitin mo ito para mamuhay ayon sa iyong Espiritu. Tulungan mo po kaming bitawan ang mga gawa ng laman at ipamuhay ang bunga ng iyong Espiritu sa araw-araw. Bigyan mo kami ng puso na umiibig, naglilingkod at nagpapasakop sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.